Today will be the last series or episode natin sa ating number series. Yung may Old Testament po, kasi I think that's just New Testament. Eh nung si Sir Tisha, bakit kayo umaalis? Dito po sila sa baba. Pinapatawag sila ni Angeli. Okay. Amen. Amen. Paki-open po yung Bible nyo sa Numbers chapter 32. Amen. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Okay, so kung titignan nyo po yung NIV or yung New International Version po ng Numbers chapter 32, ang title po nito ay The Transjordan Tribe. Okay, the Transjordan Tribe. Kasi ito po yung mga tribe ng Israelites na hindi po tatawid sa Jordan River. Kaya tinawag po silang Transjordan Tribe. Okay, so sino po itong mga kasama sa Transjordan Tribe? Sina Reuben, si Gad, at sino pa po yung pangatlong tribe? Kung nabasa niyo po ang Numbers chapter 32, ang kalahati ng mga Manase. Okay, so 2.5 ng mga tribe out of 12 tribes ay hindi po tatawid sa ilog Jordan. Sino po ulit yun? Ang tribe ni Reuben, ang tribe ni Gad, at ang kalahati ng Manase. Amen. Kaya nakakalungkot dahil mapapasama po ang tribe na ito sa mga tinatawag na lost tribe of Israel. Amen? Dahil hindi nga po sila tatawid sa kabila ng Jordan River. Amen? At ang promised land or ang Kanaan ay nasa kabilang dako ng Jordan River. Okay. So, itong portion na ito, dito na sila magsi-settle. Hindi na ito part ng Kanaan. Pero kung titignan natin mamaya, yung pagkahati-hati ng lupain ng mga Israelita, makakasama po ito sa portion ng property na iaalat sa kanila. Amen? In other words, sa kabilang dako ng ilog Jordan, wala na silang portion doon. Okay, hindi na po sila makakasama doon sa paghahati-hatian sa kabilang tribe. Amen? Kaya kung titignan nyo po yung division mamaya, sayang hindi ko na ilagay yung mapa dito. Kung titignan nyo po yung buong mapa ng subdivision, okay, subdivision parang partition ng lupa. Kung titignan nyo po yung partition ng lupa ng 12 tribes, mayroong Jordan River sa gitna nila. Amen? Mayroong parang ilog sa gitna na nahati yung dalawang parte ng hatian. Kasi nga nasa kabilang side yung kay Reuben, tapos Gad, tapos kalahati ng Manase, tapos yung iba ay nagdoon na po sa kabilang side ng Jordan River. Ayan, like I said, ito na po ang ating huling episode sa Book of Numbers. Amen. And gusto ko lang i-share na na-miss po ako kasi sa ating Number series, nag-start po tayong pag-aralan ng Book of Numbers sa mga huling linggo ng April last year. Amen? So we started this Book of Numbers series last year, April of the last month. Amen? Kaya nakita ko po yung introduction natin sa Book of Numbers sa Facebook memories ko kasi 1 year ago na siya. Kaya sabi ko sa inyo, kay Lord talaga may anniversary. Amen? Minsan, may celebration, hindi aksidente yung simula at huli ng mga ganap or pangyayari sa buhay natin. Kasi I believe they're somehow meant to happen and according to God's plan. Ayan. So let us all stand. Tayong lahat po ay tumayo. At basahin po natin ang ating scripture reading. Amen. Ang ating scripture reading ay matatagpuan po sa verses 1 to 5 ng chapter 32. Sabay-sabay po natin basahin. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni Reuben at Gad.
Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at Gilead, pumunta sila kay Moses, kay Eleazar, at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sedma, Nebo at Iyon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel, ang mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, as we study this last episode for our number series, we pray, Father God, that you give us your overflowing wisdom, your overflowing anointing, and your overflowing understanding and knowledge na maaari po namin matutunan sa kwentong ito. Ipaliwanag mo po ito sa aming lahat at nawa ay maging malinaw na malinaw po ang mensahe mo sa bawat isa sa amin sa kung ano man ang pinagdaraanan namin. Panginoon, sagutin mo rin po ang aming mga katanungan. Madami po kaming mga questions sa iyo and ikaw na po sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na nasa amin ang siyang magpaliwanag at sumagot sa mga katanungan ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, makakaupo na po tayo. Okay, sa mga nanonood po sa Facebook Live, okay po ba tayo? Sorry kasi hindi ko makita yung sa cellphone ko. Amen. Ayan. So, ito po ang ating mga naging episode sa Book of Numbers and today is the 30th or ika-30 na Sunday na pinag-aaralan po natin ang Book of Numbers. Ayan. Ang pamagat po nito muli ay Reuben and God's tribe refused to Canaan. So, pang 30 na nito na po natin itong pinag-aaralan. Amen. Question. Ilan po ang Sunday sa isang taon? There are how many Sundays or how many weeks in a year? There are 52 Sundays. Amen. So, sinasabi natin, kung 1 year natin ito pinag-aaralan, bakit 30 Sunday lang natin itong natakal out of that 1 year from April of 2023 to April of 2024? Okay? Bakit? Kasi kapag 52 minus 30, ilang Sunday po yung hindi kabilang sa series sa service na church? Ilan po yun? 22, tama ba? 22 plus 30 kasi is 52. Kaya out of that 1 year from April to last year to April this year, 30 ng Sunday natin ay patungkol sa number series. Yung ating Facebook Live. Okay na. Ayan, kanina napuputol-putol, sabi po ni Pastor Noel. Okay na po. Ayun, ngayon okay na po. Thank you po, Pastor Noel, for monitoring our Facebook Live. Ayan. So, this is the 30th Sunday po. Praise God. Pakilabas na po ang inyong mga notes, ang inyong mga notebook, para kung maisulat niyo po lahat ng mga wisdom or natutunan niyo po sa story. And if you could type sa Facebook Live yung inyong mga comment, pwede niyo pong i-type dito para mabasa ko po. Kahit yung mga nandito po sa ano. Pero huwag po muna tayo sa kumonect sa Wi-Fi ng church. Then kung may mga data po kayo sa data na lang po. Ayan. So, Sister Pe, pwede i-monitor po niyo yung live pag sila nakalagay dyan ano. Kasi i-close ko na po yung live ko sa cellphone ko dahil bubuksan ko na po yung aking notes. Ayan. Para sa aking kodigo. Amen. Ayan. Kasi kanina, napansin ko po habang kumakanta po tayo ng praise and worship song,
Again, hindi ko po sinabihan si Princess, yung song leader natin, kung ano po yung lineup niya. Kasi normally, nakadepende po yun sa decision na rin. Na Holy Spirit na po, kung ano po yung leading. At habang kinakanta po natin yung first song, ano po yung first song natin? Our Father. Ano po yung sabi doon sa bridge part ng Our Father? Yung and though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. Di ba? Ulitin mo po and though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. Di ba? At habang kinakanta natin yung lyrics na yun, pumasok sa isip ko na, wait lang, hindi kasama si Ruben, si Gad at Manase sa mga few na tumawid doon. Di ba? Kasi sabi niya, and though we are few, we're surrounded by many. Parang as if kasama natin yung mga tribe ng Israelites na tumawid na sa ilog Jordan River noon. Di ba? Pero yung topic natin ngayon, malakikita natin na hindi pala tatawid sa river na yon na sinasabi sa lyrics ng Our Father, si Jordan, si Ruben, si Gad at yung Manase. Kaya natatawa, medyo napasnayan po ko kanina sa lyrics nung bridge part na yun. Kaya nilagay ko po na sa notes ko dito na ayun, sabihin na i-share po sa inyo. Amen. Tapos meron pa yung sa bridge nung pangalawang song, ano po yung second song natin? Ayun. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and I won't stop now. Di ba sabi niya? My God made me a promise and I won't stop now. Naalala ko na naman kung si Ruben agad. Bakit? Kasi they stopped. Hindi nila tinuloy yung promise na tatawid sila sa Jordan River. Di ba? I know... Ano ba yung bridge? Wait lang, parang na ako nag-special number. Ano na yung bridge natin? Ulit, I know breakthrough is coming. And by faith, I see a miracle. My God made me a promise and I won't stop now. Amen. Mapapanindigan kaya natin yung sinabi natin kanina sa lyrics na my God made me a promise and I won't stop now. Kasi natawa na naman po ako sa bridge na yun kasi hindi na naman yun napanindigan ni Ruben at ni Gad. Kasi they know that God made them a promise na dapat nasa promised land sila titira, pero they stop from the other side of the Jordan River. Amen? Okay, tapos ano yung third song natin? Ano po yung sabi sa chorus part? You make me brave, di ba? You make me brave. No fear can... Parang gano'n, chu-chu-chu-chu. Okay. Hindi ko alam yung lyrics niya. Tapos, naalala ko na naman yung Ruben and Gad kasi parang hindi nila napanindigan yung sinasabi doon sa lyrics na you make me brave. Di ba? Kasi sila mismo natakot sila na tumawid sa kabila ng ilog Jordan. And finally, yung last song natin, ano po yun? Mga pangako mo, gabay ni ko na, ano sabi niya? Liwanag at gabay, mananatili. Ayan, so, in other words, sa lyrics ng last song natin, inaalala natin yung mga promise ni God o yung mga pangako niya at kiniklaim natin na mangyayari yun. Amen. Pero again, sa kwentong ito, makikita natin na hindi pinakawakan ni Ruben, Gad, at kalahati ng Manase, yung pangako ni Lord sa kanila na sa promised land dapat sila mag-settle. Ayan, praise God. So, let's start with the book of Numbers chapter 32. Again, this will be our last episode. But before that, check po natin yung Numbers 27. Naalala niyo po yung topic natin sa last Sunday. Numbers 27, tapos Numbers 36. Sino po yung ina doon? Yung mga daughters or mga anak na babae ni Zelophehad. Amen. Kung titignan niyo po yung
karugtong ng chapter 27, ano po yung pamagat nito? Ang pagpili kay Joshua or Josue bilang kahalili ni Moses, tama? Pag-aaralan po natin yan sa second episode po natin ng Book of Deuteronomy. Ipapakita ko lang po sa inyo yung mga iba pang verses. Ayan, so tignan niyo naman po yung chapter 33, ang paglalakbay ng Israel. Ano ulit yung title ng chapter 33? Amen. Diyan po, hindi na po natin yan i-exhort ulit. Bakit? Kasi isa-summarize lang ulit ni Moses yung journey nila from their exit sa Egypt. Amen? So, para maalala nila kung gaano nakahaba yung narating nila or nangyari sa buhay nila para hindi na dapat sila matakot na tumawid sa kabilang ilog ng Jordan. Amen. Tapos, 34 and 35, dyan na po sasabihin yung partition or yung division ng promised land. Okay? Sasabihin na po yung hangganan. Kaya title niya, mga hangganan sa Kanaan at yung mga lungsod na ibibigay para sa mga Levita. So, dyan sa chapter na yan, sasabihin lang kung ano yung portion ng territory nila sa Kanaan. Don't worry, kasi mapapag-aralan natin yan sa Joshua, kung saan itatakal natin yung actual partition or hatian ng lupa. Kasi dito sa Numbers, sinasabi pa lang kung paano, sino yung mas marami. Kaya nga po diba sa Numbers 26, nag-census po sila or nagbilang po sila ng populasyon ng bawat tipi. Kasi po, kung mas marami po yung population ng tribe, mas malaki po yung lote or lupa na ibibigay sa kanila. Amen? And then sa Book of Joshua, pag nandoon na po sila sa Kanaan, ipapakita ko po yung sa inyo yung mapa kung saan yung actual location ng bawat tribe at kung kanino yung mas marami, mas maliit, mas kukunti, sino yung nasa north, nasa west, sa east, at sa south. Ayan. So, nandito na po tayo sa 32. Ito na po ang sinasabi ko sa inyong last episode natin. Kasi yung Numbers 36, napag-aralan na po natin yan last Sunday. Amen. So just a review, ano ulit yung topic natin last Sunday? Na sa Numbers, yun dapat ang last episode. Yun yung story ng mga anak ni Zelophehad. Amen. So ano yung ipinaglaban ng mga babaeng yun, ng mga lipi, na galing sa lipi ni Manasseh? Amen. Pinaglaban nila yung kanilang parte o yung portion nila sa promised land. Kasi gusto nila, hindi sila maalis sa listahan ng bibigyan ng lupa sa promised land. So nakita niyo po ba yung contrast or pagkakabaliktad ng kwento last Sunday sa kwento ngayon? Amen? Kasi yung kwento last Sunday, ang core niya, ang punto niya, gusto nilang pumunta sa promised land, kaya pinaglalaban nila yung karapatan nila kasi nainalisan sila ng mana doon sa actual lote sa promised land. Amen? Pero itong mga bida naman, dito sa last episode, wala na silang pakialam doon. Wala silang pakialam sa promised land. Dito na kami sa lupang ito na nilusog natin. Amen? You know what? Itong mga lupa na ito na kanilang pag-iistayan, yung mga nasabi dyan na Atarot, Dibon, Jazer, Hesbon, ito po yung mga lupa ng mga Amorites na nilusog nila doon sa previous episode natin na nilabanan nila sila Sihon, sila Og. So ito yung portion na yun bago sila tatawid. Kasi nga ang portion na to yung mga kingdom na matadaanan nila bago sila makalipat sa ilog Jordan. Naalala niyo po yun? So, nakita niyo yung pagkakaiba na last last Sunday, pinaglalaban ng mga babae yung karapatan nila. Pero yung mga lalaki dito, wala silang pakialam sa mana nila. Question. May kakilala po ba kayo sa Bible na hindi niya pinahalagahan yung spiritual inheritance niya or yung divine rights niya as a firstborn, for example? Sino po yun?
Esau. Amen. Sino po si Esau? Kambal ni Jacob at anak sila ni Isaac. So, naalala niyo po na ang panganay talaga ay si Esau. Si siya po nang lumabas. Although kambal sila ni Jacob. Si Jacob po ay ang pagmumula ng mga Israelites. Kasi si Jacob magiging Israel yung pangalan niya. Kaya sa kanya magagaling yung 12 tribes. So, ano po ang nangyari? Pinagpalit po ni Esau ang kanyang birthright or karapatan sa ano po? Sa pagkain or sa soup kasi nga po nagugutom siya kaya ang right ay napunta po kay Jacob. Ayan. So, grabe no? Itong mga bida sa kwentong to, they don't care about their spiritual rights or divine rights. Pero ibahin niyo po yung mga babaeng anak ni Zelophehad kasi pinaglaban talaga nila yung kanilang spiritual inheritance or yung kanilang mga divine rights. So, ang tanong ko sa inyo, kayo po, pinapahalagahan niyo po ba yung inyong mga spiritual rights or divine rights? Amen? Tanongin niyo nga yung katabi niyo, pinapahalagahan mo ba kapatid yung mga spiritual rights mo or divine rights na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos? Or pinagsasawalang bahala mo lang, pinagpapalit mo lang sa mga material na bagay na makikita mo momentarily sa mundo na nawawala at nauubos lang din. Amen? Amen. Next question. May impact ba yung pinaglalaban ng mga anak ni Zelophehad? Nagkaroon po ba ng impact yung kanilang pinaglabang karapatan? Amen. Amen. Amen na yun. Kasi po, kung hindi po sila nag-complain, kung hindi po sila nag-request, malamang ang rule pa rin or ang patakaran pa rin is yung is that kapag ang isang lalaki ay walang anak na lalaki, buburahin na yung pangalan niya sa kanilang family tree or sa genealogy nila at hindi na siya bibigyan ng lupa or ng portion sa promised land. Amen. Pero dahil sa ginawa ng mga anak ni Zelophehad na ipinaglaban nila yung kanilang divine rights or spiritual rights, nabago yung rule na yun. Amen. Kasi wala pang rule. Ang automatic rule, pagpatay na yung lalaki na ama, tapos wala siyang anak na lalaki, puro babae, buburahin na siya sa census. Amen. In other words, kapag hindi po pinaglaban nila Zelophehad, ng mga anak ni Zelophehad yung right na yun, malamang, as time passes by, ganun pa rin po yung rule. Amen? Ganun pa rin po yung patakaran na automatic, wala na po portion sa lupa yung mga lalaking ama na hindi nagkaanak ng lalaki. Amen? That's why last Sunday, ano po yung sagot natin sa tanong na where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento natin last Sunday? Para po siya si Zelophehad. Amen? Yung tatay nila na dahil sa kamatayan ng kanilang ama, yung karapatan o yung mana ni Zelophehad ay napunta sa mga anak ng babae. Amen? Subalit, habang nagmumuli-muli pa ako about sa episode natin last Sunday, naisip ko po, or bigla rin pumasok sa aking isipan na pwede rin natin makita si Jesus sa mismo mga anak na babae ng Zelophehad. Amen? Amen? Kasi, although nakita natin si Jesus kay Zelophehad, yung tatay na namatay, dahil nasa namatay siya, napunta yung property niya sa mga anak niya, pwede rin natin makita si Jesus sa mismo mga babaeng ito. Amen? Bakit? Dahil kay Jesus, pinaglaban niya din po yung ating mga spiritual inheritance. Amen? Kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ipaglaban, malamang wala pong sa-isa itong ginagawa natin pagtitipon-tipon. Amen? Para ipaalam sa iba ang kanilang spiritual rights or divine rights na ipinangako ng Diyos kay Jesus. Amen? At na kung sino man ang maniniwala kay Jesus ay tatanggap din po or mamanahin din po niya ang mga pangakong ito ng Diyos kay Jesus. Amen. Lalong-lalo na yung pangako niya na muli siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, palakpakan po natin si Jesus. Kaya, nilagay ko po dito,
Jesus is like the daughters of Zelophehad because Jesus, like the daughters of Zelophehad, also fought for our spiritual and divine rights. And if not because of Jesus, especially if not because of His death, we will not inherit or have those spiritual rights. Amen. Kung hindi pinaglaban ng Diyos ang ating spiritual rights, malamang ay wala po tayong tinataglay o pinakahawak ang mga pangako na mula sa Diyos ngayon. Amen. Amen. So let's start with the book of Numbers chapter 32. Ayan. Basahin po natin ulit. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni Reuben at Gad. Nang makita nila na mag-inam ang pastulan sa Jazer at Gilead, pumunta sila kay Moses, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sibma, Nebo, at Beon, mga lupain nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kami mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na lamang po ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kami patatawilin sa kabila ng Jordan. Question: pumayag po ba si Moses sa request nila na mag-stay na lang sa kabilang ilog ng Jordan? Okay, so yan po ang ating aalatin. A. Ngunit ganito ang sagot ni Moses sa lipi ni Reuben at Gad. Grabe no? Again, nung last Sunday, yung mga babae, pinipilit nila na dapat may share sila sa promised land. Pero itong mga leaders na lalaking ito, ni Reuben, Gad at Manase, nakalaki din ng mga anak ni Zelophehad, ayaw na nila na i-claim yung karapatan nila o yung mamanahin nilang lupa sa promised land. Ngunit ganito ang sagot ni Moses sa lipi ni Reuben at Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo nagpapakasarap dito? Amen? Parang matitake nyo ba na you're a family, you're a group, you're a community, tapos kayo ang ginamit ni Lord para makipag-battle sa kabilang dako, pero kayo mag-quit na kayo, hindi na kayo tutuloy doon sa pupuntahan. Amen? Kaya ang naalala ko po dito, alam niyo po, kung sino po ang naalala ko dito, kasi lalo-lalo na summer po ngayon. Ito po yung parang first na po, may family outing, may family gathering, tapos biglang nag-back out. Yung mga may family gathering, o meron tayo, may outing, tapos sila drawing sila. Sister Pilar. Kaya Sister Pilar, yung full pa rin ng Bulinaw, okay na talaga din na nakapag-book na tayo ng tutulugan, may sakyan na, may upuan na siya. Tapos mismong araw, pupunta na kami doon sa Bulinaw, ayaw niyang sumama. Ano po? Ay, sige. Sabi po, ito yung mga killjoy sa outing, itong mga bigla-biglang nagbaback out kapag kung na tayo, planado na yung yung desisyon, pupunta na tayo, tapos bigla. Ura-urada sa last minute, tapos ayaw na nilang sumama. Tapos dahil sa kanila, hindi na tuloy yung outing. Sila pala yung may-ari ng kotse, gano'n, tapos sila pala yung magbabayad sa hotel. So, di wala, na-drawing talaga yung summer outing. Bawi na kayo sa next life. Kasi baka sa next life nila, mag-join na sila. Okay, next, sinabi ni Moses, gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Amen? Kasi parang unfair, di ba? Parang bakit kayo may iwan dito? Makikipag-battle tayo doon sa Kanaan. Kasi nga, alam naman natin kung gaano kalalaki yung mga tao doon. Amen? Alala niyo po yung nagpadala ng 12 spy ang mga Israelita sa Kanaan. Tapos natakot sila. Kaya nag-back out kasi 10 sa kanila na spy ay nakita na malalakas yung mga lalabanan nila doon. Kaya nag-back out sila. At 38 years hindi sila natuloy sa pagtawid sa Ilog Jordan para pumunta sa Kanaan. Itong mga to, kung titignan po natin yung story, ang pinaka-reason nila kung bakit ayaw nilang tumuwid ay kasi nga, nasatisfy na sila o nakontento na sila sa kung ano man yung mga bakahan o
or yung mga mainam na nakita nila dito sa other portion ng Ilog Jordan. Amen? Yung parang okay na to sa akin, kung sinasabi ni Lord na sa promised land, na may milk, land of milk and honey, na mas mainam ang lupa doon, dito mainam naman na itong lupa na ito para sa akin, so kahit dito na ako, kontento na ako dito. Nakikita niyo yung point na yun? Yung nakontento ka na sa kung ano meron ka, pero sinabi ni Lord na meron pa akong ibibigay sa'yo na mas malaki kung saan magagamit kita. Amen? Yun po yung nakita ko po dito na tinatawag na contentment na hindi kalooban ni Lord. Amen? Nagkaroon po dito ng contentment ang mga tao na hindi ito yung contentment na gusto ni Lord na ipafeel sa atin. Amen? And sometimes, in fact, nung pinag-aaralan ko to, nag-guilty po ako kasi feeling ko, para sa akin talaga itong message. Bakit? Kasi since nung naging lawyer na po ako, tapos parang wala na po ako masyadong naging plan. Parang, alam niyo yung parang naging, lalo na po nung nag-pandemic, nung 2020, tapos lahat tayo na-isolate, then, na-realize ko parang, ano po purpose? Bakit pa tayo gumigising eh? Lahat din naman tayo mamatay, for example, parang gano'n. So, parang sometimes nagkakaroon tayo ng pamikina ng loob na wala rin matutunan yung buhay natin, pagod ko mamatay na. Sa langit naman tayo mapupunta lahat kasi tinanggap naman natin si Jesus. Pero nung pinapakita niya ito, kasi hindi, ang sagot doon kasi hindi ka papatay kasi meron pa akong plano sa iyong buhay. Amen! Sabihin mo sa sabi mo, hindi ka pa kapatay dahil may plano po ako sa iyong buhay. Kasi Lord, sa iyong buhay. Amen. Kasi kung mamamatay tayo siguro tapos na yung plano ni Lord. Kasi naalala ko, kahapon, namatay si Mandisa. Diba sinabi naman ni Sister Lucy. Namatay po si Mandisa. Kilala niyo po si Mandisa? Isa po siyang sikat na Christian singer. Even siya yung kumanta ng Overcomer. You are an overcomer. Kaya yung mga favorite ko po yung mga song niya. Medyo upbeat po kasi yung mga kanta niya. Tapos sinabi sa akin ni Sister Lucy na umano na nga po siya kahapon. Alam mo, I'm sorry, pero naisip ko, praise God, kasi nasa langit na siya. Diba? Praise God, kasi nakita niya na yung heaven. Amen? Bakit ko po yung sinasabi? Kasi may napanood po ako sa YouTube nung isang gabi lang. Tapos may pinuntahan po silang isang lugar na one of the most expensive resorts in the world. Amen? At yung sa resort na yun, pumasok sila sa isang area na parang hindi mo ma-explain yung kung saan nagagaling yung mga ilaw, yung mga effects. At sabi ng isang tao na YouTuber na nandoon sa place na yun, sabi niya, sa tingin mo, ganito ang itsura ng langit. So do you think, ganito kaganda ang heaven? Kasi yung nakita ko din yun, oh, ang ganda ng place. Talaga parang beyond your imagination kung paano nila nagawa yung lugar na yun. Tapos, sabi nung isang lalaki, I think mas maganda pa dito ang langit. Amen. Kasi, so ang point ko, kung doon pa lang na-amaze na tayo kung gaano ito kaganda, dahil kukumpara natin ito sa langit, mas lalo pa tayong ma-amaze pag nasa langit na tayo mismo. Diba yung sabi nga ni Ate Marnie, yung kapag yung ulo mo pa lang ang nakasilip, yung katawan mo nasa lupa. So ayaw mo na siguro bumalik sa lupa, gusto mo lang tumalon papunta doon sa langit kasi nakita mo kung gaano kaganda pala yung nakaabang sa'yo doon. Amen! At ganito po yung kwento ni Ruben. Ayaw nilang tignan yung napakagandang plano sa kanilang Lord sa promised land. Nagstay na sila sa mundo. Amen? Kaya parang ang promised land is like the heaven, and is part of the Transjordan tribe ay yung worldly things na kontento na ako sa mundong ito na ang magbibigay sa akin ng contentment at hindi yung mga plano pa ni Lord sa buhay ko. Amen. Verse 8. Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y subuin ko upang tiktikan ang Kadesh Barnea. Ito na po yung 12 spine. Pinapaalala ni Moses yung nangyari noon na nag-back out sila nung tatawid na sila sa promised land. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Iskol at makita ang lupain, yung promised land, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Alam niyo po yung kwento na yun kasi napakalinaw pa po sa
hakim yung pag-argue ng 10 spy, tapos yung dalawa na parang ang nagsisinungaling tuloy si Joshua at si Caleb kasi mas convincing at mas powerful yung argument ng tatlong spy na nakakatakot talaga sa Kanaan at matatalo tayo doon at hindi natin sila masasalakay gaya ng pinangako ni Lord. Amen. Sinira nila ang loob ng mga Israelita dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh, kaya sinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa Kanya ng buong puso. Isa man sa mga nanggaling sa Egypto na may gulang na 20 taon taas ay hindi makakapasok sa lupain na Kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Naalala niyo po ito na dahil doon sa nawalan sila ng faith sa pagtawid sa Jordan River o pagpunta sa Kanaan, sino lang daw po yung makakapunta sa Kanaan? Si Joshua at si Caleb at yung kanilang mga lipi or kanilang mga anak. Wala mang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jepun na mula sa angkan ng Sineseo at kay Joshua na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila ginawa niyang mga lagalag sa ilan. Ito yung tinatawag na wilderness journey. 38 years silang naging parang walang bahay, no permanent address, NPA sa ilang sa loob ng 40 years o 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Imagine na talagang nag-travel lang sila sa ilang para mamatay na yung mga hindi naniwala or ayaw pumunta sa Jordan. Sa Kanaan. Amen. Praise God. At ngayon, kayo naman ang bumalik sa inyong mga makasalanang magulang. Amen. Grabe, no? Noon meron ng mga nag-discourage sa Israelites para pumunta ng Kanaan. Tapos ngayon, itong tribe ni Ruben, Gad at Manase ang parang naging kapalit nila. Amen. At ngayon, kayo naman ang pumalit, amen, sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto pa ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel. Kapag tumalikod kayo sa Kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Nakakatakot, no? Kasi dahil nga doon sa nangyari nung previous story natin, dahil sa 10 spy na hindi naniwala, namatay tuloy lahat sila, hindi tuloy nakatawid sa promised land. So may tendency na dahil na naman sa incident na ito, ay magkaroon na naman ng pagkalipol ng kanilang bayan at maging dahilan para hindi na naman sila makatawid. Lumapit sila kay Moses at sinabi, igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at ng tirahan ang aming mga pamilya. Kailangan bago namin sila iwan, ay matiyak namin ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. Amen. Nakita niyo po yung condition or yung further request ng mga tribe na ito na okay, sige po, sasama po kami or isasama nila yung mga sundalo nila or yung mga makikipaglaban. Amen. Kasi hindi naman po lahat ay nakikigera. Yung mga lalaki lang nakasama sa census ang talagang pinapadala sa battle. Hindi po nakikipaglaban ng mga babae sa time na ito. So lahat ng mga asawang babae, anak na babae, at mga batang below 20 years old ay hindi po pinapasama sa mga battle kapag nakikipagbakan ang mga Israelites. So yun po ang kanilang sinabi. Yung mga lalaki, yung mga tatay, yung mga considered na pokbok or sundalo ng mga tribe ng Ruben, Gad, at Gad, sasama sila pag may battle, pero iiwan nila yung kanilang mga asawa, amen, at mga anak,
dito sa portion na ito. Question: ano yung nakikita niyong effect kung yun ang nangyayari? Ano sa tingin niyong epekto kapag iiwan nila yung mga anak nila, asawa nila sa Transjordan area na ito at hindi sila? At sila ang mga asawa lang ang pupunta sa pakikipaglaban. Tingnan, ano yung effect? Ano po yung effect or tendency nito? Mas magiging prone po na masakop or matalo or mapatay ang mga asawa nila kasi iiwan nila. Amen? In fact, ang pinakapunto po dito is that dahil yung promise land ang ibinigay o ipinangako ni Lord sa inyo, lahat ng mga nandoon ay sure na madaling ipaglalaban kasi andoon na nga yung community ninyo, andoon na yung nation ninyo. Tapos itong mga iba, naiwan sila sa kabila. So kapag may sasalakay sa kanila, hindi sila agad-agad ma-rescue or matutulungan nung mga nakatawid na. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, makakonsider silang lost tribe. Kasi nga parang mapapalayo sila sa mga original na Israelita na tatawid sa Canaan. So nakita niyo rin po yung concept natin na kapag wala tayo kay Lord, sa promise land, wala tayo sa Canaan, sa promise ni Lord, mas prone tayo sa attack ng kalaban. Amen. Mas madali tayong matalo, mas madali tayong sasakop, mas madali tayong matatalo kapag wala po tayo sa pangako ng Diyos. Amen. Amen. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupain dapat makapunta sa kanila. Nakita niyo po, iiwanan nila yung mga babaeng ito, pamilya nila sa Transjordan area na to. Amen. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakamtan ang lupain dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Jordan. Amen. Nakita niyo po, iiwan nila yung mga asawa at anak nila. And number 2, hindi na sila makikishare doon sa lupa sa Kanaan. Ito na yung kanilang share. Grabe, no? So nakikita niyo rin dito yung mga decision ng tao na sarili lang pala nila talagang gusto. Pero hindi gusto ni Lord. Amen? Nakaka-relate po tayo dito na may mga prayer requests po tayo, may mga desires po tayo, may mga gusto po tayo na napakalinaw, nakikita natin na gusto mo lang pala yun. Ikaw lang pala ang may gusto nun, pero hindi pala yun ang kalooban talaga sa iyo ni Lord. Amen? Lalo na po sa kwento ito na napakalinaw na ang plano ni Lord sa kanila ay tumawid sa Jordan River. Amen? Sa atin kasi medyo maintindihan pa natin kasi hindi natin alam talaga kung will be Lord you. Pero kailangan talaga magbabad tayo sa panalangin. Amen? Pero kung meron po tayong mga experiences na napakalinaw, ito ang plano ni Lord. Pero iba yung gusto mo. Ano po kaya ang susundin mo? Amen. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, sa tingin mo ba yung mga plano mo ay plano rin ni God? Okay. Pwede bang i-share sa kanya kung ano yung plano niyo? Ano yung specific na plano niyo? Plano ko na mag-resign. Plano kaya ni Lord? Paano pala gusto? Ako lang pala may gusto nun, hindi pala talaga plano ni Lord. Di ba ni Wiley? Ito yun kasi may mga plano tayo na hindi talaga din natin alam kung plano ba ni Lord or what. Kaya sa akin kasi, plano mo ba mag-transfer? Plano mo ba si brother, nasaan na siya? Si brother Ryan, mag-transfer siya sa BIRs, pabalik naman pala siya sa deck. Talagang, sinabi. Naisip ko rin yun, yung mag-resign ako, pero again, pag naisip ko yung mag-resign, binabalik ako ni Lord sa moment na, di ba pinag-pray mo yan? Di ba ibigyan mo yan? Di ba nakipaglaban ka pa dyan para magpunta ka dyan, tapos ngayon aalis ka? Yun talaga yung naisip ko, tapos natatakot ako na pag lumipat ako ng ibang agency, at pag nandoon na ako, sasabihin ko, ay mas masaya para sa direct. Sana hindi na lang pala ako nag-transfer, ay sana hindi na lang pala ako lumipat dito, mas grabe pala, mas toxic pala dito sa Pilipatan ko. Amen? Amen. Kaya ingatan niyo po kung ano po yung plano ni Lord. Ayan. 20.
Sumagot si Moses. Tingnan niyo po kung talagang gagawin ninyo iyan, ngayon mismo, sa harapan ni Yahweh, may humanda na kayo sa pakikipaglaban. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan, at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh. Yung kaaway na malilipol ni Yahweh. At masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay nga ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. In other words, kailangan ma-fulfill nila yung kanilang promise kay Lord na nakita nila nagkaroon po ng condition na may kailangan silang gawin, which is makikipaglaban, iwan yung family nila, at kung natapos na sakop na nila yung Kanaan, then probably will nga ni Lord na magstay na sila doon. Amen? So, nakikita niyo po dito na ang tao talaga may free will. Malaya talaga tayo sa ating mga desisyon. Amen? At sometimes si Lord na yung nag-a-adjust. Kasi mapilit tayo, maano tayo. Parang in fairness, may mga prayer requests na nakaka-amaze. Kagaya ng prayer petition ng mga anak ni Sinapihan. Amen? Nakita naman natin na dinrant talaga ni God yung request nila or petition nila na ibigay sa kanila yung mana. Tapos dito, yun ang kanilang ginawang kondisyon. Amen. Ngunit, kung hindi nyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. So nakita nyo ngayon yung parang prayer request natin, tapos meron siyang condition. Amen. At ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Of course, kapag di nila tinupat yung promise nila, na makikipaglaban pa rin sila. Sige, ikawalan ninyo ng tirahan ng inyong mga pamilya at ng kulungan ang inyong mga tupa. Subalit, huwag na ninyong kalilimutan ang inyong pangako. Nakita niyo ba sa kwento na parang hindi ito isinangguni ni Moses kay Yahweh? As compared yung kay Sulpihad na kinausap niya tapos sinabi ni Lord, tama ang mga anak ni Sulpihad. Di ba may ganun? Ito parang sila-sila na lang din po yung gumawa ng agreement. Yun po yung nakikita ko po ngayon Ayan. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben kay Moses, gagawin po namin ang ipinag-uutos niyo sa amin. So parang hindi sila kay Lord nagpa-promise. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos. So parang yung agreement nila within them yan, di ba? Hindi involved si Yahweh. Kasi merong ganitong story sa Book of Joshua na makikipag-agreement na naman ang Israelita sa mga Gibeonites. Tapos hindi pala will ni Lord yun, kaya magkakaroon ng effect yun sa kanila. Ayan. Kaya ipinagbili ni Moses kay Eleazar, kay Joshua, at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipin ng Israel. Ito po yung sabi ni Moses sa ibang leaders ng tribe. Bakit niya ito sinasabi? Bakit sinasabi ito ni Moses? Bakit po? Bakit niya ito pinagbibili yung ibang leaders ng tribe? Kasi mamamatay na po siya. Tama? Mamamatay na po siya sa part na ito, hindi na siya makakatawid sa Jordan River. Amen? Next month, mamamatay na po si Moses. Of course, sa story natin, parang series tayo. Pero matay na siya, matagal na. Pero next Sunday pa lang siya mamamatay sa series. Next Sunday. Ayan. Hindi na makikita kung tutuparin talaga nitong mga tribe ni Ruben at Gad yung promise nila. So, yung mga ibang tribe leaders, especially si Eleazar, saka si Joshua, ang makakapag-monitor. Amen? So, may monitoring dito ating may monitoring. Oo, monitoring. Kailangan ito kung ginagawa ng mga trabaho nila. Okay. Kaya pinagbili ni Moses kay Eleazar, yung high priest, si Joshua napapalit kay Moses at sa mga leaders ng mga tribes. At sabi niya,
Kapag ang mga anak ni Gad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupain titirahan ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead. Ngunit, kapag hindi sila tumawid ng Jordan at hindi nakipaglabang kasama ninyo sa Kanaan din sila maninirahang kasama ninyo. Nakita niyo po yung agreement between them? At up until now, wala akong nakitang verse na na-involve si Yahweh sa agreement na ito. Amen? 31. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang pinag-uutos ni Yahweh, o pinabanggit itong pinag-uutos ni Yahweh, pero wala tayong nakitang verse na si Yahweh mismo ang nagsabi. Amen? Although kay Yahweh sila of course nag-promise. Amen? Yung pangakong yun ay parang under oath. Kaya sinasabi natin, so help me God. Kasi kay God tayo nagpa-promise. Although nagpa-promise tayo sa tao. Parang kapag nag-asawa kayo, di ba? Pag nag-take kayo ng vow, nagpa-promise ka sa pastor, sa pare, sa asawa mo, pero kay God ka dapat mag-promise na habang buhay, sa hirap at ginhawa, ay sasamahan niyo yung asawa mo na yun. Amen. Only death do us part. Amen. Ang kamatayan lang niya ang magpapahiwalay sa inyo. Dapat kay Lord mo yun sinasabi. Amen. Okay, sa pamumuno niya ay tatawid kami ng Jordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupaing nasa silangan ng Jordan. At ibinigay nga ni Moses sa mga lipi ni Gad, Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases ang kaharian ni Haring Sihon ng Amoreo at Haring Og ng Bashan. Nakita niyo po na ang lupang ito na kanilang titirahan ay yung lupa na pinamunuhan ni King Sihon at King Og. Naalala niyo pa yung kwento ng dalawang king na ito. Amen. At dito rin nabanggit sa verse na ito na hindi lang pala si Ruben at si Gad ang ayaw tumawid, kundi ang kalahati ng lipi ni Manases. Amen. At malinaw na ang area na kanilang pag-iistiyan ay yung lupa ni Haring Sihon at Haring Og. At kung maaalala ko, if I'm right, if I'm not mistaken, may mga tayo na sasabihin si Yahweh kapag nilusog nila yung lungsod na yun, sunugin nyo na yun, at huwag nyo kakayaan na may mag-start pa ulit ng bagong lungsod doon. Amen? Kasi puro ganun yung sa Book of Joshua, kung babasahin nyo na. Okay, itinayong muli ng lipi ni Gad, ito na po yun, ang Dibon, Atarot, Aror, Sopan, Jazer, Jogbeha, Ben-Nimra at Ben-Haran. Yan po yung mga specific na lugar doon. Ang mga lungsod na ito ay pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Heshbon, Eliane, Kiriataim, Nibo, Baal-Meon. Ang mga ito ay pinalitan nila ng pangalan. At ang Asigma, binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod na muli nilang itinayo. Ang Gilead ay sinakop naman ng mga anak ni Makir, buhat sa lipi ni Manase. Okay? Itinaboy nila ang mga Amoreo rito. Ang lugar na iyon ibinigay ni Moses sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayong sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jael na anak din ni Manase. Tinawag niya itong mga nayong Jael. Ayan. Ang Kenan at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manase. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanyang pangalan. So sa last verse, makikita na natin yung actual partition or actual na paghahatian ni Ruben, Gad at kalahati ng Manase sa lupang ito na kanilang titirhan, which is outside Canaan and on the other side of the Jordan River. Amen. Doon po nagtatapos ang kwento. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, nakatakas tuloy sila Keisha. Sabi ko, tatanungin ko sila kung ano yung natutunan nila.
Nasa na si Nakisha, nakinig pa sila sa taas. Tatanungin ko na kasi kayo kung ano yung natutunan nyo po. Yung mga nakaupo dito na yung YP natin. Amen. So kung may natutunan po tayo, pakisabi po ito sa Facebook Live para mabasa po natin. Ayan, hindi ko po ma-open yung Facebook. Okay pa po yung live natin dito, Sister Ken. Amen. Praise God. So let's see this double-minded believer. Okay. Kasi po, as I browse upon preaching sa Numbers 32, yung mga preacher, kinonsider po nila na double-minded ang mga Transjordan na ito. Amen? Ano po ang ibig sabihin? Paano sila tinawag na double-minded? These are persons with two minds, just like the tribe of Reuben and Gad. Bakit? Kasi they fell in love with their wealth and the things of the world and versus the heavenly things or sa mga bagay na ipinangako ng Diyos. Amen. They resisted entering the promised land. Tumangki silang tumawid sa promised land. Tapos later, nangako sila na ayun nga, sumama sa laban. Yet, they still ultimately wish to settle outside promised land. Kaya they were double-minded. And Jesus warns that we cannot serve two masters. Amen? We cannot serve two masters at the same time, sabi po ni Jesus. Ultimately, because you will love one and you will hate the other. Matthew chapter 6, verse 24. These two tribes ultimately chose the world over God's promises. Even so, ito po yung sinasabing double-minded kasi it's either you love the world or you love God. Amen. God versus the world. And they chose the world. Their wealth and the things of this world. Years later, their tribes would be defeated. Amen. Matatalo po ang kanilang tribe. Gaya na nabanggit ko kanina, mas prone sila sa atake. Mas prone silang matalo dahil nga po nahiwalay sila sa mas malaking hukbo or army or military ng Israelites na nasa Kanaan. They will be taken into captivity and they will become part of the lost tribes of Israel. Amen. So grabe no, parang doon ko po nakikita na importante rin talaga sa mga believer na meron tayong church. Amen. Na may community tayong pinupuntahan kasi dapat sa community na yun, sa church na yun, dapat tayo yung nagtutulungan. Amen. Kasi pag tayo po ay walang fellowship, say for example, walang accountability partner, ganun, wala pong ka-share ng testimony ng ginawa ni Lord sa buhay mo, sometimes tayo po ay napapalayo sa mga plano ni Lord. Amen. And from this account and the events that followed later, God reveals several consequences that follow from being double-minded in your faith. Nakita niyo po yan? So therefore, ito po yung mga matututunan natin about being or becoming a double-minded believer. Amen. A double-minded believer may last after worldly things. Amen? Kung double-minded yung tao, mas pipiliin niya yung kanyang mga possession, yung mga material na bagay na nasa mundo kaysa yung mga inhanda sa kanya or plano sa kanya ng Diyos. Amen? Second, a double-minded believer may become spiritually lazy. Amen? Nagiging spiritually lazy na tinatamad na tayo sa mga gawain ni Lord, tinatamad na tayo magpagamit kay Lord. Ayan. Alam niyo po, may napanood po ako sa Netflix na yung parang secrets to living 100 years, parang gano'n. At sabi po doon, napanood ko sa Netflix na para mabuhay ka daw ng mas mahaba, huwag ka daw papayag na nasa bahay ka lang
at walang ginagawa, or matutulog ka lang sa nanonood ng TV, nagiging tuloy. Sinabi ko, huwag ka daw papayag na para ka daw potato na wala nang buhay na walang ginagawa kundi manood or nag-stay lang sa bahay. Dapat ito kailangan nagka-plant ka sa mga garden, di ba kininig? Nagpatanim-tanim. Kailangan nagiging productive daw kung tayo. Kasi delikado daw po kapag yung tao ayaw niya lang kumilos or wala na siyang gustong gawin. Kasi parang papaba na daw ng papaba yung will niya na mabuhay. Kaya bumababa daw yung life expectancy ng tao na yun. Amen? Kaya nga po diba sabi po lagi, live as if you're going to die today, but plan as if you're going to live 100 more years. Amen? Ibig sabihin, mabuhay ka na parang ito na yung huling araw mo. Bakit? Kasi pag ito na yung huling araw mo, gagawin mo na lahat ng pwede mong gawin. Pasasalamatan mo na, mag-I love you ka na sa lahat ng tao, di ba? Pero magplano ka na as if mabubuhay ka pa ng 100 more years. Amen? Para everyday, fulfilling yung araw natin. Dahil, binibigay natin yung best natin bawat araw. Amen? Para hindi tayo maging spiritually lazy. And a double-minded life or believer can cause or influence other believers. Amen? Kasi kapag ka nagiging spiritually lazy na po tayo or double-minded, ang tendency po nito, pati po yung mga nasa paligid po natin, are also affected by it. Amen? And of course, kapag ka spiritually on fire ka, mas better kasi mas nagiging spiritually on fire din po yung mga kasama natin sa paligid. Amen? Ganun po effective or nakaka-affect po ang ating influence as believers. And number 4, a double-minded believer or a double-minded life can cause you to forgo God's blessing. Or parang magsisettle ka na lang na for less, magsisettle ka for less at i-let go mo na yung mga blessings or pangako ni Lord sa'yo. At hindi ka na na-excite na i-take or kunin pa yung mga pangako or hinihandang blessing ni Lord para sa'yo. And finally, God can cleanse a double-minded heart when you repent. Amen? Amen? At God can cleanse a double-minded heart when you repent. In other words, hindi po ito natin sinasabi na kailangan maging double-minded po tayo. Ang point po dito, hindi pa huli. Kung nararamdaman niyo po na parang nagiging spiritual lazy na po tayo, mayroon pa pong pag-asa. Sabihin po natin ito kay Lord, mag-sorry po tayo. Bakit? Dahil ang effect po nito ay magiging on fire po tayo muli at mas maaaring maibalik po sa atin yung purpose po ng ating buhay. Amen? Kasi yun po yung problem kaya nagkakaroon po ng depression, ng anxiety. Kasi hindi na po natin nakikita yung purpose natin. Nawawala na tayo ng purpose. Pero kung alam po natin na gusto po tayo gamitin ni Lord, amen, na kaya na po tayo binigyan ng hininga at ng mas mahabang buhay at mas malakas na katawan dahil alam niya na magagamit ka pa niya. Amen. So, huwag po natin hayaan na mawala po yung opportunity. Amen. Because we are blessed when God bless us. Amen. Talagang mas pagpapalain niya tayo kapag kapapayag din po tayo na gamitin ni Lord. Amen. Praise God. Ayan. So last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Jesus is like the promised land who was rejected by the Jews or the Israelites, just like the tribe of Reuben, of Gad, and the half of Manasseh. Amen? Si Jesus ay parang yung lupang ipinangako, siya po yung Kanaan na tinanggihan o hindi tinanggap ng mga Jews or ng mga Israelites. Amen?
Alam ko po marami na pong instance na naikumpara natin si Jesus sa Promised Land. But this time, the Promised Land is like someone who was rejected or hindi tinangkap, hindi inaccept ng mga taong ipinagkakalooban sana nito. Amen. Nakakalungkot po na si Jesus is or was rejected by yung mga taong kalahi niya mismo. That's why He was offered not just to the Jews, but to the Gentiles as well. Amen. Kaya dahil nireject po siya ng kanyang mga kalaki, siya din po ay in-offer na sa ating mga hintil. And I hope na hindi po tayo maging isa or kagaya ng mga Ruben, ng mga tribe ng Gad, ng Manase, natatanggihan po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat and to God be the glory.